Chelsea Manalo nahihirapang pabilibin ang mga Pinoy pageant fans at mga pages. Hello Corwelas, mabuhay! This is Gisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Marami pong salamat. At syempre dito tayo ngayon sa binabatong issue kay Chelsea Manalo na ang mga Pinoy, nahihirapan daw si Chelsea pabilibin ang mga pageant fans na mga Pinoy. Tapos yung mga pages dito sa Pilipinas or yung mga vloggers, bakit hindi napapabilib ni Chelsea sa galawan niya sa Miss Universe? Para sa akin guys, hindi naman kailangan na napabilibin. Sa point of view ko lang hindi kailangan pabilibin ni Chelsea Manalo yung mga pageant fans at saka mga pageant page para lang iluklok siya sa number 1 ng bonggang-bongga. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang prediction talaga ay talagang yun yung gut feel mo at hindi naman yun yung basis ng Miss Universe organization para ipanalo yung kandidata. Pero bakit nga ba nahihirapan nga itong si Chelsea Manalo na pabilibin ang mga pageant fans sa Pilipinas? Una kong iniisip ay ang kanyang OOTD, di ba? Kasi sa dami ng mga girls na Pilipina na nag-compete internationally, pag maganda talaga ang OOTD o kaya outfit of the day ng isang Pilipina ay pupuring-puri din naman talaga at appreciative naman talaga yung mga pageant fans. Pero sa nakikita nila kay Chelsea, parang hit or miss, maganda ngayon, bukas hindi, tapos sa isang araw, maganda na naman. Kumbaga, hindi consistent ang OOTD. Sabi lang nila yon. Siyempre, magkakaiba tayo ng type, kung ano ang isusuot. Magkaiba tayo ng gustong damit. Mas gusto ko jumpsuit, mas gusto mo evening gown or casual, mga ganon. Magkakaiba tayong lahat. Very subjective kasi yung OOTD. Kasi sa mata ng iba, maganda. Sa mata ng iba, hindi maganda. Kaya, para sa akin, yung mga sinusuot ni Chelsea ay okay naman. Not so bongga, pero hindi naman tsaka. Unlike sa sinasabi talaga ng iba na ang tsaka-tsaka ng OOTD, ang nalulubog siya sa kanyang OOTD, parang hindi na yun, hindi pang anong ba tawag doon? Bashing na yung purpose ng kanyang pag-comment doon sa suot ni Chelsea, hindi na constructive criticism. That's why siguro talaga yung mga ibang pageant fans kasi na when it comes na pasabog talaga yung OOTD mo, bongga yung OOTD mo, parang nararamdaman nila na pang Miss Universe ang aurahan, pang Miss Universe ang damitan. Mga ganong level talaga. Yun yung isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit hirap na hirap si Chelsea Manalo na i-market yung pageant fans ng mga Pinoy ng bonggang-bongga. Ang isa pa sa nakikita ko dahilan kung bakit ayaw nila kay Chelsea Manalo, or hindi naman sa ayaw, kung bakit hindi talaga nila kinakampanya ng bonggang-bongga si Chelsea, ay hindi nila favorite. Kumbaga, ayaw nila kasi hindi nila gusto, ayaw nila kasi may iba silang gusto ng Miss Universe Philippines. Nag-gets ko naman at ang gusto lang nila, sumuport na lang kay Philippines pero wala nang support, yung baga mag-voting, wala nang support na puriin mo kasi nga hindi nga talaga nila gusto. At yun ang pangit sa mga Pinoy pageant fans, no? Kasi pag nakastick ka kay ganitong candidate, ganito si candidate lang na to at wala ka nang pakialam doon sa nanalong candidate, tapos mukhang yung nga sa'yo. Mga ganon yung level ng mga Pinoy, yung mga pageant fans. Pero hindi ko naman nila lahat. Kasi hindi ko naman kayo pinipilit na gustuhin ninyo si Chelsea Manalo. Gusto ko yung kusang loob ninyo na gustuhin yung personality at saka kung yung beauty na merong ino-offer yung Chelsea Manalo. Pero yun kasi yung nakikita ko Kumbaga, yung mga Pinoy pageant fans kasi ay very loyal doon sa gusto nilang kandidata. Ganon. Nararamdaman ko yung pagka-loyal nila sa mga kalaban ni Chelsea, kila BBB, kila Atisa, kila Alexi Brooks, kila
Stacey Gabriel, kila Christy Pani Hanson, sino pa ba? Christy McGarry, ayan. Nararamdaman ko na yung mga ibang fans ng mga girls na yun ay talagang loyal din talaga doon. At lagi nilang kapatunayan ko sa inyong Miss Universe Philippines, nagkamali kayo ng pili kay Chelsea Manalo. Nakastuck yan sa utak nila. At lagi nilang yung uulitin hanggang matapos ang Miss Universe para may masisi na sila pag maligwak nga si Chelsea Manalo sa Miss Universe. Kasi nga, hindi nila favorite, hindi nila gustong manalo si Chelsea sa Miss Universe Philippines at hindi nila gustong mag-represent si Chelsea sa Miss Universe competition. Kasi mas para sa kanila, yung paboritong kandidata nila ang pinaka-deserving na mag-represent sa Miss Universe Philippines. Pero hindi ako galit doon ha, hindi naman ako kinagagalit ko lang talaga sa mga fans ng mga ibang mga nakalaban ni Chelsea ay yung hindi siya tila tumitigil sa mambabash kay Chelsea kahit anong gawin ni Chelsea, kahit maganda naman yung ginagawa ni Chelsea, sige pa rin. Tapos isisingit nila yung paboritong kandidata nila, better pa si ganito, better pa si ganito, better pa si ganito. Kaya yun yung nakakalungkot. Feeling ko yun talaga din ang dahilan ng mga Pinoy kaya hindi nila makuha, kaya hindi makuha-kuha ni Chelsea yung simpatya, tiwala at saka suporta ng nakararaming pageant fans na mga Pinoy. Ayun, 'di ba nakakalungkot guys? Pero sana sa national pageant doon lang tayo makipagbardagulan at dito pag may representative na yung Pilipinas ay suporta tayo at bigyan naman natin ng chance. O 'di ba? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung nakita ng organization ng Miss Universe Philippines kay Chelsea Manalo. Hindi dahil favorite siya, hindi dahil na dating model siya or dating alaga. Hindi naman ganun eh. Syempre hindi sila magti-take ng risk para ipadala si Chelsea Manalo para lang matalo. Ganun yun. Hindi sila magti-take ng risk para sumugal, para matalo. Syempre gusto din nilang manalo sa Miss Universe. Okay? Huwag ninyong isipin niya na deserving si ganito, at hindi deserving si Chelsea. Syempre gusto din nila manalo yung Pilipinas at pinadala nila si Chelsea dahil alam nila at nasisense nila na si Chelsea ang mag-aangat ng Pilipinas sa Miss Universe competition. Ayun yung kanyang palagay. Kasi sila din yung naman yung nasa organization. So, dapat suportahan natin at hindi tayo makipagbardagulan sa kanya. At kung tudula ito kay Chelsea, kawawa naman yung bata kasi wala namang ginagawang masama sa pageant fans. Ayun guys, maraming salamat. At kudos sa mga Mexican, sa mga Latin pages na grabe halos top 5 si Chelsea, hindi nalalaglag sa top 5. Kung hindi man sa top 5, nasa top 10. Pero nakakalungkot no, yung mga Philippine pageant fans. Hindi naman ako sa pang-ano ha, pero nilalaglag talaga siya sa top 10. Pang top 12, pang top 30 lang talaga or top 20 nila si Chelsea. Pero wala naman kasi tayong magagawa doon. Prerogative nila yun, at saka choice nila yun, at valid yun, at saka ano bang tamang respeto na lang natin yung gusto nila. O diba? Nang bongga-bongga. There you go guys. Ayun ang gusto kong sabihin tungkol sa mga pageant fans kung bakit kulang at hindi makuha ni Chelsea Manalo yung suporta ng Filipino fans sa pag-compete niya sa Miss Universe. O diba? Nakakalungkot siya. Pero sana sa mga susunod na araw, support naman tayo guys. Maraming salamat sa inyo. This has been Gazel Ortega. Paalam.